Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 33, ang pagpapagaling ng lumpo. Ang kabanatang ito ay batay sa Gawa 3 at 4. Ilang sandali pagkatapos ng pagbaba ng banal na espiritu, at kaagad pagkatapos ng isang panahon ng time na pananalangin, sina Pedro at Juan, na umakyat sa templo upang samamba, ay nakakita ng isang nalulumbay at naghihikahos na pile, 40 taong gulang, na walang alam, ibang buhay kaysa sa sakit at kahinaan. Ang kapos-palad na lalaking ito ay matagal nang nagnanais na pumunta kay Jesus at bumaling, ngunit siya ay halos walang magawa, at naalis sa lugar ng mga gawain ng dakilang manggagamot. Sa wakas, ang kanyang time na pagsusumamo ay nagtulak sa ilang mabait na tao na dalhin siya sa pintuan ng templo. Ngunit sa pagdating doon ay natuklasan niya na ang manggagamot, na kung saan ang kanyang pag-asa ay nakasentro, ay inilagay sa isang malupit na kamatayan. Ang kanyang pagkabigo ay nagpasigla sa awa ng mga taong nakakaalam kung gaano siya katagal na sabik na umasa at umaasa na siya ay pagalingin ni Jesus, at araw-araw nila siyang dinadala sa templo, upang ang mga nagdaraan ay mahikayat na bigyan siya ng maliit na bagay upang maibsan ang kanyang kasalukuyang pangangailangan. Nang dumaan sina Pedro at Juan, humingi siya ng pag-ibig sa kanila. Ang mga alagad ay tumingin sa kanya ng may habag. At si Pedro, na tinitigan siya kasama ni Juan, ay nagsabi, "Tingnan mo kami. Wala akong pilak at ginto, ngunit ang nasa akin ay ibinibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesu Kristo ng Nazareth bumangon ka at lumakad." Ang mukha ng dukha ay bumagsak nang ipahayag ni Pedro ang kanyang sariling kahirapan, ngunit lumakas ng may pag-asa at pananampalataya habang nagpatuloy ang alagad. At hinawakan niya siya sa kanang kamay, at itinaas, at pagdakay lumakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. At siya'y lumukso, at tumayo, at lumakad, at pumasok na kasama nila sa templo, na lumalakad, at tumatalon, at nagpupuri sa Diyos. At nakita ng buong bayan na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos, at kanilang nalalaman na siya ang nakaupo sa pintuan ng maganda sa templo upang humingi ng limos, at sila'y nanggapuspos ng pagkamangha at pagkamangha sa nangyari sa kanya. Ang mga Hudyo ay namangha na ang mga disipulo ay maaaring gumawa ng mga himala na katulad ng kay Jesus. Siya, inakala nila, ay patay na, at inaasahan nilang lahat ng gayong kahangahangang pagpapakita ay titigil sa kanya. Ngunit narito ang taong ito na naging walang magawang pile sa loob ng 40 taon. Ngayon ay nagagalak sa buong paggamit ng kanyang mga paa, walang sakit, at masaya sa paniniwala kay Jesus. Nakita ng mga apostol ang pagkamangha ng mga tao, at tinanong sila kung bakit sila mamangha sa himala na kanilang nasaksihan, at itinuring silang may sindik na parabang sa pamamagitan ng kanilang sariling kapangyarihan ay nagawa nila ang bagay na ito. Tiniyak sa kanila ni Pedro na ito ay ginawa sa pamamagitan ng mga merito ni Jesus ng Nazareth, na kanilang tinanggihan at ipinako sa krus, ngunit na binuhay ng Diyos mula sa mga patay sa ikatlong araw. At ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagpalakas sa taong ito, na inyong nakikita at nakikilala, o, ang pananampalataya na sa pamamagitan niya ay nagbigay sa kanya nitong sakdal na kagalingan sa harapan ninyong lahat. At ngayon, mga kapatid, talastas ko na sa kamangmangan ay ginawa ninyo ito, gaya ng ginawa ng inyong mga pinuno. Ngunit ang mga bagay na iyon, na ipinahayag ng una ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng lahat ng kanyang mga propeta na si Kristo ay dapat magdusa, ito ay kanyang natupad. Matapos may sigaw ang himalang ito ay nagtipon ang mga tao sa templo, at kinausap sila ni Pedro sa isang bahagi ng templo, habang si Juan ay nagsalita sa kanila sa ibang bahagi. Ang mga apostol, nang magsalita ng malinaw tungkol sa malaking krimen ng mga Hudyo, sa pagtanggi at pagpatay sa prinsipe ng buhay, ay nag-ingat na huwag silang itulak sa kabaliwan o kawalan ng pag-asa. Handa si Pedro na bawasan ang kalupitan ng kanilang pagkakasala hanggat maaari, sa pamamagitan ng pag-aakalang ginawa nila ang gawa ng walang kaalam-alam. Ipinahayag niya sa kanila na ang Espiritu Santo ay nanawagan sa kanila na magsisi sa kanilang mga kasalanan at magbalik loob, na walang pag-asa para sa kanila maliban sa awa ng Kristong iyon na kanilang ipinako sa krus, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa kanya mapapawi ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pag-aresto at paglilitis sa mga apostol. Ang pangangaral na ito ng muling pagkabuhay ni Kristo, at na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli sa wakas ay bubuhayin niya ang lahat ng mga patay mula sa kanilang mga libingan, na lubhang napukaw ang mga Seduso.
Nadama nila na ang kanilang paboritong doktrina ay nasa panganib at ang kanilang reputasyon ay nakataya. Ang ilan sa mga opisyal ng templo, at ang kapitan ng templo, ay mga seduso. Ang kapitan, sa tulong ng ilang seduso, ay dinakip ang 2 apostol at inilagay sila sa bilangguan, dahil huli na para sa kanilang mga kaso upang suriin ng gabing iyon. Nang sumunod na araw sina Annas at Caiaphas, kasama ang iba pang mga dignitaryo ng templo, ay nagpulong para sa paglilitis sa mga bilanggo, na pagkatapos ay dinala sa kanila. Sa mismong silid na iyon, at sa harap ng mga lalaking iyon, kaiyahiyang itinanggi ni Pedro ang kanyang Panginoon. Ang lahat ng ito ay malinaw na dumating sa isipan ng alagad habang siya ay humarap ngayon para sa kanyang sariling pagsubok. Nagkaroon na siya ng pagkakataon na tabyusan ang dati niyang masamang duwag. Naalaala ng pangkat na naruroon ang bahaging ginawa ni Pedro sa pagliliti sa kanyang guro, at sila ay nambobola sa kanilang sarili na siya ay maaaring matakot sa banta ng pagkakulong at kamatayan. Ngunit ang Pedro na tumanggi kay Kristo sa oras ng kanyang pinakamalaking pangangailangan ay ang mapusok, may tiwala sa sarili na disipulo, na iba-iba kay Pedro na nasa harapan ng Sanhedrin para sa pagsusuri sa araw na iyon. Siya ay napagbagong loob, siya ay walang tiwala sa sarili, at hindi na isang mapagmataas na mayabang. Siya ay napuspos ng banal na espiritu, at sa pamamagitan ng kapangyarihan nito ay naging matatag siya bilang isang bato, matapang, ngunit mahinhin, sa pagpaparangal kay Kristo. Handa siyang tanggalin ang mantsa ng kanyang apostasya sa pamamagitan ng paggalang sa pangalan na minsan niyang itinakwil. Matapang na depensa ni Peter. Hanggang ngayon ay iniiwasan ng mga pari na binanggit ang pagpapako sa krus o muling pagkabuhay ni Jesus. Ngunit ngayon, bilang katuparan ng kanilang layunin, sila ay napilitang magtanong sa akusado sa pamamagitan ng kung anong kapangyarihan ang kanilang naisagawa ang kahangahangang pagpapagaling sa taong walang lakas. Pagkatapos, si Pedro, na puspos ng Espiritu Santo, ay nagsalita ng may paggalang sa mga saserdote at matatanda, at ipinahayag, "Alamin ninyong lahat, at ng buong bayan ng Israel, na sa pangalan ni Hesukristo ng Nazareth, na inyong ipinako sa krus, na siyang ibinanggan ng Diyos mula sa mga patay, maging sa pamamagitan niya ay nakatayong buo ang taong ito sa harap ninyo. Ito ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo, na naging ulo ng sulok. At walang kaligtasan sa kanino man, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao, na ating ikaligtas." Ang tatak ni Kristo ay nasa mga salita ni Pedro, at ang kanyang mukha ay naliwanagan ng banal na espiritu. Malapit sa tabi niya, bilang isang nakakumbinsi na saksi, nakatayo ang lalaking napakahimalang gumaling. Ang hitsura ng taong ito, na ilang oras lamang ang nakaraan ay isang walang magawang pile, ngayon ay naibalik sa kagalingan ng katawan, at naliwanagan tungkol kay Jesus ng Nazareth, ay nagdagdag ng bigat ng patuto sa mga salita ni Pedro. Ang mga pari, pinuno, at mga tao ay tahimik. Walang kapangyarihan ng mga pinuno na pabulaanan ang kanyang pahayag. Obligado silang marinig ang pinakaayaw nilang marinig, ang katotohanan ng pagkabuhay na maguli ni Hesukristo, at ang kanyang kapangyarihan sa langit na gumawa ng mga himala sa pamamagitan ng kanyang mga apostol sa lupa. Ang pagtatanggol ni Pedro, kung saan buong tapang niyang ipinangako kung saan nakuha ang kanyang lakas, ay nagpasindek sa kanila. Tinukoy niya ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo, ibig sabihin ay ang mga awtoridad ng simbahan, na dapat ay nakaunawa sa halaga niya na kanilang tinanggihan, ngunit gayunpaman ay naging pinuno ng sulok. Sa mga salitang iyon ay direktang tinukoy niya si Kristo, na siyang pundasyong bato ng simbahan. Ang mga tao ay namangha sa katapangan ng mga alagad. Akala nila, dahil sila ay mga mangmang na mangingisda, sila ay mapapahiya kapag nakaharap sila ng mga pari, eskriba, at matatanda. Ngunit nakuha nila ang kaalaman na sila ay kasama ni Jesus. Ang mga apostol ay nagsalita gaya ng kanyang sinabi, na may isang nakakumbinsi na kapangyarihan na nagpatahimik sa kanilang mga kalaban. Upang maitago ang kanilang kalituhan, ang mga saserdote at mga pinuno ay nag-utos na alisin ang mga apostol, upang sila ay makapagsanggunian sa kanilang sarili. Sumang-ayon silang lahat na walang kabuluhan na itanggi na ang lalaki ay gumaling sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay sa mga apostol sa pangalan ng ipinako sa krus na si Jesus. Masaya sana nilang tinakpan ang himala sa pamamagitan ng mga kasinungalingan, ngunit ang gawain ay ginawa sa ganap na liwanag ng araw at sa harap ng isang pulutong ng mga tao, at nakarating na sa kaalaman ng libo-libo.
Nadama nila na ang gawain ay dapat na agad na ihinto, kung hindi, si Jesus ay makakakuha ng maraming mananampalataya, ang kanilang sariling kahihiyan ay susunod, at sila ay mapapatunayang nagkasala sa pagpatay sa anak ng Diyos. Ngunit sa kabila ng kanilang disposisyon na sirain ang mga alagad, hindi sila nang ahas na gumawa ng mas masahol kaysa sa pagbabante sa kanila ng pinakamatinding parusa kung sila ay patuloy na magturo o magtrabaho sa pangalan ni Jesus. Pagkatapos ay buong tapang na ipinahayag nina Pedro at Juan na ang kanilang gawain ay ipinagkaloob sa kanila ng Diyos, at hindi nila maaaring hindi sabihin ang mga bagay na kanilang nakita at narinig. Masaya sana na parusahan ng mga pari ang marangal na lalaking ito dahil sa kanilang hindi natitinag na katapatan sa kanilang sagradong tungkulin, ngunit natatakot sila sa mga tao, sapagkat niluwalhati ng lahat ng tao ang Diyos dahil sa nangyari. Kaya, sa paulit-ulit na pagbabanta at pag-uutos, ang mga apostol ay pinalaya. Dito nagtatapos ang Kabanata 33. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.